sinasabi ni Wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. That's his invention. If there were really true omissions, let the Congress, the lower house or the upper house explain kung meron. Pero patunayan muna kasi ang kung kinukonsinti mo ang ginagawa ng isang tao, most likely mga kababayan, in some way, may nakukuha kang benepisyo sa mga ginagawa ng tao na yan. At ito na nga, konsinti mo itong ginagawa ng pinsan mo, ni Martin Romualdez, at ng ibang kapartido mo, so most likely masasabi natin, well, somehow, posible naka-benefit din si Bongbong Marcos. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan, and welcome na naman po para dito sa ating panibagong reaction video patungkol dito pa rin sa mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. At ito tingnan natin mga kababayan kung ano kayang maasahan natin dito sa Malacanang patungkol dito sa mga issue ng korupsyon mga kababayan. Ako, ang hirap nito. Ito mga kababayan, ito po ay, well, nakakalungkot mga kababayan, at ito yung maasahan natin bilang reaksyon ng Malacanang patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalo na patungkol dito sa mga korupsyon mga kababayan na ginagawa ng Kongreso. At ito, tingnan natin kung anong reaksyon, anong stand ng Malacanang patungkol dito pa rin sa 2025 budget Malacanang na nagkaroon ng issue doon sa bicameral committee meeting mga kababayan na binulgar ni Congressman Ungab at former President Rodrigo Duterte. Ito, tingnan natin mga kababayan. Okay. By the way mga kababayan, paki-share and like ng video natin para makita ng iba at magkakaroon sila ng idea kung anong mga nangyayari sa ating bansa. And then, kung pwede po sana mga kababayan, matulungan nyo po ako na palakihin yung channel natin mga kababayan sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa channel natin. Ngayong 2025 po, nag-goal po tayo na kung pwede makaabot tayo ng 1,000 subscribers, and malapit na po yan mga kababayan. At sa lahat mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. So sa mga hindi pa, ito lang po yung pakisuyo ko na kung pwede mag-subscribe kayo para matulungan nyo. Okay, eto mga kababayan, pakinggan natin mga kababayan kung anong reaction dito, lalo na dito Executive Secretary Lucas Bersamin mga kababayan. Well, hindi nga ito hindi ito directly galing kay Bongbong Marcos yet, ito yung Executive Secretary ni Bongbong Marcos mga kababayan. And most likely kung anong stand niya dito, masasabi na rin natin na ito din yung stand ni President Bongbong Marcos mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Tingnan nyo hanggang sa dulo mga kababayan. Gawin natin short itong video natin, reaction video, para of course, focus na tayo dito sa kung anong issue nila. Okay, eto. Na lang po, meron po bang from Kong Ungab na nagpunta po sa inyo para ipakita yung claim nila na may mga blank items po talaga? Hindi namin kailangan kausapin si Congressman Ungab. Siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. That's his invention. Ako mga kababayan, di ba? Ang tindi nito mga kababayan. Meron na ngang ebidensya, meron na ngang present na mga issue, at again, mga kababayan, hindi lang si Congressman Ungab ang naglabas ng mga ebidensya mga kababayan ha. So, sabihin natin sila yung nauna. Sila yung unang naglabas na netong mga ebidensya, kopya ng bicameral committee meeting mga kababayan. At ito na nga, sinigundahan ito ng ibang kongresista mga kababayan at ng senador.
lalo na dito si Amy Marcos. Actually, ang pinakauna talaga naglabas nito ay ang kapatid ni Bongbong Marcos, si Amy Marcos. Si Amy Marcos, mga kababayan, unfortunately, hindi siya naglabas ng ebidensya, mga kababayan. Naghanap siya, nagtanong siya kung mayroon bang kopya sa bicameral committee meeting, mayroon bang video or CCTV, kopya ng CCTV, para tignan kung mayroon ba talagang nangyayaring bicameral committee meeting, mga kababayan. And unfortunately, wala siya nakuhang kopya. So well, sabihin natin, benefit of the doubt na well, wala talagang maipresentang ebidensya nung time na yon si Amy Marcos. At ito, mga kababayan, naglabas si Congressman Ungab at si former President Rodrigo Duterte ng mga ebidensya. And again, ilang mga kongresista at senador nagsabi na mayroon talagang mga blanco. And unfortunately, mga kababayan, ito, anong sagot ng Malacanang, no? Invention lang daw yung sinasabi ni Wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. That's his invention. If there were really true omissions, let the Congress, the lower house or the upper house explain kung meron. Pero patunayan muna kasi ang hirap sabihin niya na meron talaga. Hindi namin alam eh. Wala kami up to that point, hindi kami involved. ako, mga kababayan. Well, sa ilang videos na natin itong pinag-usapan, mga kababayan, of course, sinasabi natin na in fairness naman sa Malacanang, mga kababayan, wala naman talaga silang, masasabi natin wala naman talaga silang kinalaman. Kasi nga, yung dumating sa kanila na report, yung bill, ay filled in na po lahat. Kaya nga, nag-clear na tayo dito sa involvement ng Malacanang. O para 'di ba? Para tayong mga dito, mga investigador, mga kababayan. Yun nga, mga kababayan. Sabi natin dito na, oh, well, again, the benefit of the doubt, sabihin natin wala kayong alam. Ba? Sabihin natin si Bongbong Marcos walang alam dito sa mga ginagawa ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero mga kababayan, ang hirap nito kasi executive ka, presidente ka. At eto, mayroong issue patungkol dito sa korupsyon, mga kababayan, na nangyayari dito sa Congress. At ito na nga, mayroong ebidensya, may nag-confirm ng evidence, pati kapatid mo nag-confirm na meron talaga, bakit yung stand ninyo, or bakit yung stand mo as a president, or stand ng Malacanang, sasabihin, invention lang ni Congressman Ungab yung sinasabi niyang issue doon sa bicameral committee meeting. At bakit? Parang ang nangyayari, ang lumalabas dito based sa statement ni Lucas Bersamin, mga kababayan, na parang kasalanan pa ni Congressman Ungab itong mga nangyayari ngayon kasi inilabas niya. Bakit kayo dyan, executive, bakit hindi kayo manawagan dyan sa mga congressman na unahin itong mga kababalaghang nangyayari dito sa bicameral committee meeting? Bakit niyo hinahayaan itong mangyayari? At bakit maghuhugas kamay kayo? Party ito ng administration ninyo ngayon. Bakit hindi nyo tatawagin yung atensyon ng mga involved na mga tao dito? Bakit nyo sasabihin, wala kaming alam dyan? Wala kaming alam. Kahit na wala kayong alam, ito na nga. Di ba, kung natatandaan niyo nung inilabas ito, immediately, anong sagot ni Bongbong Marcos? Hindi kaagad, dinidiretsyon niya, sinasabihan si Pangulong Duterte na he's lying. So you are lying. Yun ha?
Again, dinidiretso niya. And yet, bakit ngayon? Bakit ayaw niyang punahin itong mga kongresistang involved dito? Zaldico, Martin Romualdez. Sino pa? Kimbo. Sa mga senador, I think mayroong 14 na pumirma. Senate President Jesus Escudero, Grace po. Bakit hindi mo tatawagin yung atensyon nila na tignan ito? Well, sasabihin nyo na, co-equal branch. Sila na bahala dyan. Oh. Pero at least, pag narinig ng mga tao na tinatawag yung atensyon, pinupunan yung atensyon, at nagkaroon kayo ng stand patungkol dito, hindi at least alam ng mga tao na somehow concern nyo itong mga korupsyon na nangyayari lalo na dito sa 2025 budget natin, mga kababayan. Paano namin malalaman na kinukundina nyo itong mga korupsyon na nangyayari? Ito yung stand ninyo patungkol dito na wala kaming kinalaman dyan. Nag-uugas kamay kayo. Parte ito ng administration nyo. Dapat nga, isali kayo dito eh. Kasi wala kayong ginagawa. Diba? And yet, sinasabi natin, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Bongbong Marcos. Sabihin natin na wala niyang alam. Pero it's so disappointing na sasabihin mo ngayon, or ninyo ngayon, kayo dyan sa Malacanang na wala kaming alam. Imbento lang ni Congressman Ungab yan. Dapat patunayan niya yan. E di ano ibig sabihin yan? E di, kinukonsinti nyo itong mga kongresista na gumagawa ng kabulastugan dyan sa 2025 budget. Stop it. Stop it. Di ba? Hinahayaan nyo kasi ito si Martin Romualdez na gumagawa ng kabulastugan. Ano isipin namin? Hindi, iisipin namin na since hinayaan nyo si Martin Romualdez na gumagawa ng katarantaduhan dyan, hindi, isipin namin na kasali kayo dyan. Hey! Oh. Di ba mga kababayan? Comment kayo dito kung ano masasabi nyo dito sa statement ni Lucas Bersamin, mga kababayan. Nako? Ang kasalanan pa talaga ni Congressman Ungab itong mga nangyayari, itong mga binulgar nila na mga katarantaduhan. Again mga kababayan, nadi-disappoint tayo kasi nga, ini-expect natin na itong Malacanang, kukundinahin niya itong mga nangyayaring kabulastugan, mga kababayan. O kahit sabihin natin hindi pa final ito talaga na totoo itong sinabi ni Congressman Ungab. Pero at least mga kababayan, kung magsasalita at may stand kayo na against kayo dito sa mga nangyayari or hindi nyo ito gusto ang mga nangyayari dyan sa Congress at tungkol dyan sa BICAM committee meeting, at least somehow malalaman, maririnig ng mga tao na concerned pala talaga itong Malacanang dito sa korupsyon. Unfortunately, ito yung mga marinig namin na sinasabi nyo na wala kaming kinalaman dyan. Invento lang yan ni Congressman Ungab, ni Pangulong Rodrigo Duterte, o dapat nilang patunayan yan. Isipin. Ito talaga isipin ng mga tao na meron kayong kinalaman dito at hinahayaan nyo lang ito na gagawin ng mga kongresista, lalo na ni Martin Romualdez na Oh my God! Wow! dapat ganyan na. No! God, please, no! 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 Hindi kasi dapat ganyan. Baka naman, of course. Kasi nga, kung anong makukuha ni Martin Romualdez dyan, kasama nyo yan,
partido ninyo, benefit din kayo, di ba? Yeah, boy. Di ba? Benefit din kayo. Kaya hinahayaan nyo itong mga nangyayaring ganito. Naku, Bongbong Marcos, panawagan sa inyo. Sino ba mga supporters dito ni Bongbong Marcos? Comment kayo dito. Ano masasabi nyo dito? Pakinggan pa natin. Meron pa ba? Roughly 13% yung buong change. 787 billion. Wala na pala mga kababayan. Yun na nga. Again, comment kayo dito kung anong nafe-feel nyo, anong masasabi nyo dito mga kababayan. Tingnan natin kung anong nakikita nyo dito mga kababayan. So, yung sa akin, ito lang. Yun na nga, no? Kung kinukonsinti mo ang ginagawa ng isang tao, most likely mga kababayan, in some way, may nakukuha kang benepisyo sa mga ginagawa ng tao na yan. At ito na nga, konsinti mo itong ginagawa ng pinsan mo, ni Martin Romualdez, at ng ibang kapartido mo, so most likely masasabi natin, well, somehow, posible naka-benefit din si Bongbong Marcos. Diba? Bakit nung patungkol dyan sa ibang issue, naglabas ng stand itong Malacanang, itong si Bongbong Marcos? Bakit ngayon sinasabi, wala kaming alam dyan? O diba? Ang dali na naman sabihin na, kinukundina namin yung mga ganyan. Yung dumating sa amin, fill in na lahat. So, kung may kababalaghang nangyayari, di namin gusto yung mga nangyayari. Kaya, ito. Ang dali lang sabihin yan. Di ba, mga kababayan? Hindi ka pa magkakaroon na, hindi ka naman magkakaroon talaga ng pananagutan kung sasabihin mo yan, di ba? And yet, ito, so disappointing mga kababayan. Ako, kayo na bahala dito mga kababayan. Kung anong sa tingin nyo dito, comment nyo dyan para first malaman natin kung anong pulso ng ating mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video natin. And then, yung pakisuyo ko po sa inyo, pwede huwag niyong kalimutan, pa-subscribe ng channel natin. Okay, maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.